Hello mga kasari, welcome back ulit sa ating vlog at ang pag-uusapan naman natin ngayon ay tungkol sa isa na namang dagdag pagkakakitaan dito sa ating sari-sari store. At ito ay ang pagre-repack ng uling. Sinong may tindang uling dyan? So matagal-tagal na talaga ako naghahanap ng mapapagbilhan ng uling dito sa amin sa malapit kasi marami talagang naghahanap. Kaso ang problema mga kasari, kung meron man akong nakikita na stocks or nagbebenta dito sa malapit, sobrang mahal naman. Parang presyo na rin ng reseller or pangtindahan na rin ng sari-sari store. Kaya halos wala ka nakikitain kapag nirepack mo pa kung yun ang bibilin mo. So ang gusto ko kasi direkta na doon sa mismong nag-uuling talaga para kahit papano mas mura at mas malaki yung kikitain natin. Kaya ang ginawa ko mga kasari, naghanap talaga ako sa FB, sa marketplace, nag-post ako sa mga group dito sa amin. Tatanong ako kung saan may malapit na nagbebenta ng uling or kaya yung mismong gumagawa ng uling para direct supplier tayo. Yun ang gusto natin. So marami namang mga nag-comment doon sa post ko at mga nag-suggest, may mga nagsasabi na dito raw ako bumili. Ito raw yung pangalan ng gumagawa ng uling. So, minessage ko agad yung mga sinasuggest nila. So, nagkataon naman na pagka-message ko, ubos na pala yung uling nila, yung gumagawa. Kadi-deliver lang daw nila sa ibang tindahan. Kaya, naghintay pa ako siguro mga 1 linggo para makasalang ulit sila ng bagong lutong uling. Yung iba kasi, mga kasari, nagbebenta ng mga halagang 450 pesos sa isang sako. Feeling ko, mga reseller na rin sila. Pero, itong nakita ko ay 400 pesos lang bawat sako. Kaya, sabi ko sa kanila, magpapadeliver ako ng 5 sako kasi pang-repack ako dito sa sari-sari store ko, pang tinda. So, nag-deal lang kami via messenger. Cash on delivery naman, wala akong binigay na reservation or down payment. Although, yung nag-refer sa akin doon sa nag-uuling, sabi niya magbigay daw ako doon sa gumagawa ng uling, magbigay daw ako ng down para siguradong mabigyan ako kasi mabilis daw maubos yung uling nila. Pero, yung mismong gumagawa ng uling, hindi naman ako hiningian ng reservation nung nag-message kami sa messenger. Kaya, ayun, natuwa naman ako. Tapos, nung delivery day na, mga kasari, imbis na 5 sako lang, naging 6 na sako pa yung dala nila. Sinakay lang nila sa tora-tora. Sabi nung nag-deliver, last na raw kasi yon at kunin ko na rin daw yung natitirang 1 sako para wala na silang matirang stock. So ako naman medyo nag-aalangan pa talaga nung una kasi gusto ko sana munang itry muna kung maganda talaga yung pagkakagawa ng uling. Alam nyo naman minsan sa ibabaw lang maganda pero kapag ginamit mo na durug-durug pala sa ilalim o kaya mabilis mamatay or maupos yung uling, may ganun. Nasasabihin nila, ito mahogany, yung pala hindi lahat mahogany. So merong scam na ganun mga kasari. Ang isa pa, ang iniisip ko, hindi ko talaga alam yung exact location nila. Via messenger lang talaga kami nag-usap. Paano kung may problema yung nabili ko? Eh hindi naman ganun ka liit lang yung halaga, hindi lang 100 pesos yan, kundi 1,000. O paano kung may reklamo ako? Pero sinabi naman nila kung saan sila banda nag-uuling at familiar naman ako doon sa lugar na yon kaya medyo naging kampante na rin ako. So ang sabi nila, mahogany daw itong uling na ginawa nila. Mahogany yung kahoy. Tapos nandiyan pa yung biyanan ko mga kasari habang nag-deliver, nandiyan nakatambay, magaling tumawad yung biyanan ko. Kaya imbis na 400 pesos kada sako, naging 390 pesos na lang, nabawasan ng 10 pesos per sako yung presyo. So gusto ko sana tawaran pa ng mas mababa kasi sa totoo lang, mahal pa rin talaga yung 390. Kasi dati nakabila ako 250 pesos lang isang sako. Naninibago ako syempre. Pero syempre matagal na rin yun. At alam naman natin ngayon na sobrang mahal na ng LPG, sobrang mahal na rin ng kuryente, pati gasolina mahal na rin. Kaya talagang tumaas na rin yung presyo ng uling. Totoo yan, alam naman natin yan. At marami na rin gustong mag-switch sa paggamit ng uling para makatipid sa gas at kuryente, lalo na sa pagluluto or pag-iihaw. So ngayon guys, sinubukan pa naming tawaran ng minus 20 pesos kada sako, pero may mga tao doon sa paligid na nakikinig sa tawaran namin. Sabi nila, bakit tatawaran pa? Mahirap kaya gumawa ng uling, isasako pa yan. At doon ako medyo natauhan mga kasari. Naisip ko rin naman, oo nga no, mahirap din talaga yung trabaho nila. Mas gusto ko suportahan kasi yung mga ganitong nagsisikap, maghanap buhay. Isa doon sa malalakas pa pero namamalimos lang kahit kaya naman nila magtrabaho. Dito tayo sa naghahanap buhay imbis na magnakaw, di ba? Kaya hindi ko na rin pinilit na pababain pa yung presyo ng puhunan kahit alam kong may mas mura pa na pwede akong mahanap. Kasi after namin mag-deal, may nakita pa akong ibang nagbebenta na same na mahogany din pero mas mura. Pero okay lang yun. Ang importante nakatulong din tayo sa mga naghahanap buhay ng maayos. Ano po? Kaya sa ending mga kasari, yung 6 na sako ay nabili ko ng 390 pesos bawat isa. So total na binayaran ko ay 2,340 pesos. Ngayon naman, usapang repack tayo mga kasari. So grabe pala talaga kapag nagre-repack ka ng uling, madudumihan ka talaga. Maalikabok, mangingitim kamay mo. Kaya ang ginawa ko, hindi na ako nag-gloves kasi napupunit yung plastic gloves ko. Saka mas mabagal yun. Ang ginawa ko na lang, tinatabo ko na lang yung uling para mabilis yung
yung trabaho ko. Ayan, mas madali pala yung ganito. Tapos, kinikilo ko siya isa-isa. Yung kalahating kilo ay ginawa kong 530 grams para may allowance na konti. Ang presyo ko doon ay 20 pesos. Tapos, gumawa rin ako ng medyo lampas sa isang kilo. Siguro nasa 1 kilo and 70 grams yun. Ang presyo naman doon ay 40 pesos. Mas mabilis kasing ibenta pag may ready ka ng nakatimbang na repack. At sakto talaga ngayong summer mga kasari kasi maraming naghahanap buhay. May mga nanay dito na nagtitinda ng mga barbecue kaya kailangan nila lagi ng uling. Yung nirepack ko may bumili agad para sa barbecue business. Actually, ubos na yung unang sako na nirepack ko. Kasi itong video na ito guys medyo matagal na, siguro 2 weeks na. Ayan, kaya importante talaga mga kasari na mag-isip tayo ng ibang pagkakakitaan at ibang pwedeng idagdag sa tindahan natin. Lalo na ngayon na may dalawa akong bagong kakompetensya dito na kakabukas lang. Halos sabay silang nagbukas. Kunti lang naman yung tao dito sa amin, sa community namin. Pero imagine niyo 5 na agad ang tindahan dito sa lugar namin. Pero konti lang ang bahay. Kaya talagang mahirap na makipaglaban kung pare-parehas lang kayo ng paninda ng mga tindahan. Kailangan may madagdag kang produkto or pagkakakitaan na kailangan ng tao. May customer nga na gusto rin na bumili ng isang sako na uling nito. Ito nga yung mga nagba-barbecue. Kaso natatakot naman ako na baka ako yung maubusan agad. Kasi hindi naman nagdi-deliver yung gumagawa kapag 1 o 2 sako lang. Saka hindi tayo sure na gagawa pa sila. Lugi daw kasi sila sa gasolina pag pa isa-isang sako lang ang delivery. At totoo naman sobrang mahal na talaga ng gasolina ngayon kaya kailangan sulit yung delivery nila. Ano po? Kaya ang ginawa ko na lang, tinuro ko na lang doon sa customer ko kung saan ako nakabili. Okay lang sa akin yun mga kasari. Kasi minsan, mas okay rin yung nagtutulungan tayo kaysa nagdadamutan ng supplier. Ano po? Kaya lalo na kung hindi mo naman kayang i-hoard lahat yung stocks. Hindi mo naman mapipredict kung bababa or tataas yung presyo ng uling. So sinabihan ko rin sila na maghanap sa Facebook kasi doon lang din ako nakakita ng isa ng mga nagtitinda ng uling. At masasabi ko naman na maganda talaga itong mahogany na uling, sabi ng mga customer ko. So, hindi naman ito agad mauubos kung pangit, di ba? Matagal maubos ang apoy nito mga kasari. Yun ang sabi nila, maganda yung baga at sakto yung pagkakauling niya. Hindi yung mabilis mawala yung init, hindi ganon. At sa tingin ko, sa isang sako, parang nasa 30 plus kilos talaga ang laman. Siguro mga 34 kilos yung iba. So, sulit din kahit papaano. At ito mga kasari, yung natitira nating stock. Nakapag-repack na ulit ako ng isa pang sako nung isang araw, kaya may bawas na rin. Pero meron pa tayong 4 na sako dito sa likod ng tindahan. Dito lang ako sa labas nagre-repack, sa likod lang ng tindahan ko at nakakatuwa kasi wala namang kumukuha or nagtatangkang magnakaw kahit nasa labas lang. Kaya thankful pa rin tayo sa mga mababait nating kapitbahay at customers. Kaya sa mga kasari natin dyan na naghahanap ng dagdag na kita, pwede ninyong subukan ang pag-repack ng uling. Madumi man siya gawin pero kung may tiyaga ka, may kikitain ka rin. At tandaan mga kasari, sa panahon ngayon, hindi na pwedeng iisa lang ang source of income natin, lalo na kung may sari-sari store. Lalo na ito, yung uling sa isang sako, 290 estimated ang kinita ko sa isang sako. So, kailangan lagi tayong maghanap ng bagong ititinda at bagong paraan para kumita. Kung nagustuhan mo itong vlog na ito mga kasari, huwag niyong kalimutang mag-like, mag-comment, mag-share at mag-subscribe dito sa ating YouTube channel at magkita-kita ulit sa susunod nating vlog. Bye mga kasari, ingat! Ang napalabas ay 22 pieces ng tigkakalahating kilo, mahigit 20 ang benta ko. So, yun ay 440. Tapos, yung malaki doon, 1 kilo mahigit ang laman. Yun ay 6 na pirasong plastic yun. Yun ay 240. 680. Ang puhunan ay 390. 290. 290 ang tubo natin dito. Plastic ko pa at ang dumi ko pa.